Eto ho, sa usaping legal natin ngayong araw naghain ng petisyon si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para ipatigil ang ginaganap na impeachment proceedings laban sa kanya sa Kamara. Sa kanyang petisyon, sinabi ng Vice Presidente na inabuso ng House Committee on Justice ang kapangyarihan nito dahil sa pagsasagawa ng mini trial at sa di umanong fishing expedition ng karagdagang ebidensya. Hindi naman pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ng Vice Presidente at pinagkomento ang House Committee on Justice sa loob ng 10 araw. Nakatakda ang pagdinig ng komite ngayong April 14 kung saan inaasahang haharap ang di umanong self-confessed bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, April 11, 2026, ano ang reaksyon mo sa petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Ulitin lamang ho natin ano ang reaksyon mo sa petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Good morning, Justice Carpio. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa Free TV. Good morning sa mga taga-kinig natin. Good morning, sir. Ito ho, ang sinasabi ho ng kampo ni VP Sara is itong mini trial nga daw ho na ginagawa nitong House Committee on Justice, pagsusubpina nitong mga dokumento, nitong mga witnesses. Ito daw ho ay lumampas na sa kapangyarihan ng House Committee on Justice. So, sir, ito ho ba, unconstitutional ho ba itong ginagawa nitong House Committee on Justice sa pag-iimbestiga further hearings ho dito kay laban ho kay VP Sara Duterte? Sa tingin ko, hindi unconstitutional dahil remember yung House, sila ang prosecutor, no? Yung sa trial sa Senado, prosecutor sila. Yung prosecutor hindi pwede mag-rely solely on the evidence presented or produced by the private complainant. Kahit na sa husgado natin sa criminal trials, hindi naman pwede sabihin sa mga prosecutor, oy, wag ninyo ipresenta yung mga ebidensya na hindi galing sa private complainant. Hindi pwede. They are required to present whatever evidence they can gather legally to support the case. No? Hindi pwedeng or na hindi ka pwede magpresenta ng evidence na hindi galing sa private complainant. Private complainant naman, hindi naman pwede kumuha ng, let's say, forensic examination o post-mortem examination, mga NBI investigation. Dapat lahat yon available sa prosecutors. As long as pasok yan sa ultimate facts, no? Yung within the ultimate facts stated in the information. So, mali yung sinasabi na yung prosecutor hindi pwede magpresenta ng evidence na hindi galing sa private complainant. Pwede magpresenta, wala namang batas o law o rule o jurisprudence na nagsasabi na yung prosecutor hindi pwede magpresenta ng evidence pag hindi galing sa private complainant. Pag ganyan, wala tayong makonvict kahit sa regular courts, no? The prosecutor will have to gather the evidence needed to prosecute the case as long as it's allowed. Allowed naman ito under the rules dahil under the House rules, sabi sa House rules na Committee of Justice on Impeachment, the committee has the power to issue subpoena duces tecum or subpoena ad testificandum as long as it is within the purview of the ultimate facts, as long as it will these are needed to support the ultimate facts. No? So,
yung sinasabi nila na hindi pwede yung prosecutor to present evidence other than that coming from the private complainants. Walang batas nagsasabi niyan. Walang decision of the Supreme Court at walang rule na nagsasabi niyan. Alright, malinaw ho yan, Justice Carpio, na maaari silang kumuha ng ibang ebidensya, no? Although ang allegation naman ho nung kampo ni VP Sara, bordering na daw ho sa fishing expedition. Ano ho ang reaksyon niyo ho dito? As long as it is within the ultimate facts, to support the ultimate facts, hindi yung fishing expedition. Nakalagay naman doon ano yung ultimate facts. Yung hindi sinama sa SAL-ENIA, yung mga other assets. That means pwede mo masampida yung records ng government to prove na hindi niya talaga sinama yung ibang assets niya. That's ang ultimate facts doon, yung hindi niya sinama yung lahat na assets niya. Yun, pwede mo, you can introduce any evidence towards that end, no? Alright, nauna po kay VP Sara na mag-file ng petition is yung allied lawyers niya, yung mga lawyers na kampi ho sa kanya, and then yung isang araw ho may mga petition for intervention itong mga new lawyers. Sa tingin niyo ho ba, Justice Carpio, may standing ho ba sila dito sa kasong ito, dito sa Korte Suprema? Yung yung first case, yung hindi kasama si VP Sara, wala silang standing. Pero yung second case, si VP Sara mismo ang nag-file. So may standing yon. Alright, malinaw ho yan. Sir, hindi ho naglabas ng ang Supreme Court ng TRO, no, Temporary Restraining Order, at sabi ho nung Congress, ito daw ay small win para sa kanila. So ano ho ba, nakikita nyo ho ba na talagang wala hong urgency para ipatigil yung proceedings na ginaganap ho dito sa House Committee on Justice? Yeah, pag walang TRO na inisyu ang Supreme Court, that means hindi kumbinsido pa sila. So, that's why required lang mag-submit ng comment. After that, pwede i-re-examine ulit, no? Pero ang tingin ko, wala naman talagang basis for a TRO dahil yung House has the exclusive power to impeach, no? Exclusive yan. And they have the power to promulgate their own rules. At saka yung entire impeachment procedure ng House was quoted in the last resolution of the Supreme Court dito sa Sara versus House of Representatives, yung previous case. Kinote nila lahat. Wala naman silang sabi na hindi pwede mag-issue ng subpoena o subpoena duces tecum o ad testificandum. Kinote nila lahat That means inapprove nila. Alright, so ngayon sir, nag-aantay ho tayo ng komento and then magpo-push through yung committee hearing no, on April 14. Ngayon ho, magputuloy-tuloy ho yung proceedings and then kung sakasakali ho, magbotohan ho sila at makakarating ho ito sa Senado. And then sabihin ho ng Supreme Court uli na unconstitutional ho itong mga naganap na pagdinig no, dito sa House Committee on Justice. Ano ho ba? Anong mangyayari ho kung ang yung impeachment ho ay nasa Senado na? Babawiin ho ba ulit ito? I-archive na naman ho ulit ba ito? Well, that's premature. We don't know what will be the basis no, pag nakaakyat na yan. No? So, I cannot speculate ano yung iakyat nila. Depende kung ano yung inakyat nila, ano yung grounds for the impeachment, at saka kung ano yung circumstances. So, it's not, I cannot ulit ng Supreme Court o hindi babasura, no? Alright, sir. And then, panghuli na lamang ho, no? Do you think ho, in this case, would the Supreme Court exercise judicial restraint? Makikialam ho ba ulit sila in this instance sa tingin niyo ho? Well, ang rule dyan, they will not intervene unless there is a clear violation of a provision of the Constitution. Sinabi nila yan sa latest ruling nila sa first case, no? Sa the MR. So there has to be a clear violation of the Constitution bago maka-intervene yung
yung Supreme Court. So, as of now, I don't see any clear violation of the Constitution. Alright, manina ho yan. Titingnan ho natin yung mga developments pa dito sa kasong ito. Maraming salamat ho sa inyong oras, Justice Carpio. Thank you also, Danny. Thank you to our viewers, our listeners.